Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong pong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word of God. Tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at provisyon sa atin. Sa kabila ng may panibago na namang bagyo na dumadaan sa ating hong bayan, ay nawa patuloy ho tayong pero patuloy tayo iniingatan ng Panginoon at nawa patuloy nating ipanalangin ang bawat isa, lalo na ho ang ating mga kababayan o ang ating mga kapatiran na labis na naapektuhan. At marami ho sa mga apektado ng bagyo ngayon ay naapektuhan na rin ng malakas na bagyo 2 weeks ago. So muli ay tayo ho ay lumapit sa Panginoon at ilapit natin ang ating mga kababayan na labis na nangangailangan ng tulong at proteksyon sa panahon ho ngayon. Ilan ho muna mga reminders, paalala, bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos, which is our subject today or topic today is very, very important regarding the gospel. Pero ilan muna hong mga reminders. Sa Friday, meron ho tayong time in the Word, 6 p.m. At pero pagkatapos po noon, gusto kong ayayahan ng bawat isa, kung kayo ho ay available, ay tayo po ay magkasama-sama sa tinatawag naming prayer room. And that is supposed to be our Friday night prayer meeting. Pero dahil nga ho sa present pandemic, we are utilizing Facebook room, and that's why we're calling it prayer room. Pagkatapos ng time in the Word on Friday. So, ipinopost ko ho ang link sa aming Facebook group, and also sinasend sa mga group chats ng aming church, at nawa magkasama-sama ho tayo this coming Friday sa pananalangin. And also, pag-pray ho natin ang atin hong mga kapatiran na may mga karamdaman. Si Sister Cecil ay nagme-message sa group chat ng ladies. Pag-pray natin si Stephanie at si Jansel Ruth na kanilang mga anak na parehong dumaan sa lagnat. Si Jansel Ruth, as I understand, ay hindi na ulit nilagnat, pero si Stephanie naman ang nilagnat. So, or vice versa. So, pag-pray natin ho ang buong pamilya Kubol. At also, pag-pray din ho natin si Brother Dave Paule na siya ho ay patuloy na uminam ang kalagayan. Nawa ang Botox A na tinusok ho sa kanya ay maging very effective. Pag-pray ho natin na mahabag ang Panginoon at bigyan siya ng comfort. Also, let's pray for continual and fast and safe recovery ni Sister Marika Adisas na nanganak, and also yung health ng kanilang anak who is healthy, si Marcus Levi, pero yung recovery ni Sister Marika ay patuloy natin silang ilapit sa Panginoon. So kung meron pa ho kayong ibang mga prayer requests, let me know. Kung meron ho mga mag-celebrate ng birthday, let me know, para ho mabati din ho natin sa mga susunod ho nating gawain. Okay, so with that, tayo ho ay lumapit sa Panginoon sa panalangin, and then we will dive right in sa atin hong pagbabalik-aral o pag-aaral mula ho sa aklat ng Galatia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, kami ay namamangha sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong habag sa bawat isa sa amin. Kami ay patuloy mong iniingatan, patuloy mong sinusupply ang aming mga pangangailangan. Pero Panginoon, walang hanggang mas mabuti, walang hanggang mas maganda, walang hanggang mas mabigat at mas dakila ang biyaya at pagmamahal mo na ibinuhos sa amin nung ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus, na siyang nagligtas sa amin. Purihin ka, O Diyos. Natulungan mo kami na sa gitna ng iba't ibang mga problema, kabigatan, maaaring karamdaman, laban. Tulungan mo kami sa pagtingin namin kay Kristo. Paalala mo sa amin na ibinigay mo yung bugtong na anak para sa amin. Paalala mo sa amin na kami ay iyong mga anak. Paalala mo sa amin na kami ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan, ng muling pagkabuhay.
Alam mo sa amin na may naghihintay sa amin na isang mana na hindi nasisira, hindi kumukupas, hindi mawawala. Paalala mo sa amin na isang araw babalik ang aming Panginoong Hesukristo. At nawa tulungan mo kami. Anumang gulo, anumang hirap ng pamumuhay sa mundong ito, tulungan mo kaming mamuhay sa liwanag ng mga katotohanan na ginawa mo para sa amin. Panginoon, mahabag ka po. Mahabag ka po sa aming mga kababayan, lalo na mga muling nakakaranas ng masamang panahon, mga malabis na naapektuhan ng bagyo noong nakaraan at ngayon ay muling naapektuhan. Marami, O Diyos, ang wala pa ulit bubong na masisilungan. Mahabag ka po. Lalo't higit, O Diyos, magdalang habag ka sa iyong mga anak, sa iyong mga mananampalataya na grabe ang apekto ng bagyo. O muli, O Diyos, aming kinikilala na ikaw ang soberanong Diyos. Nahawak mo maging ang mga bagyo na kagaya nito, na walang labas sa iyong kapangyarihan. Kaya po, O Diyos, ay namin hinihiling ang proteksyon, pagpapala at pag-iingat. Ama, amin din pong hinihiling ang iyong biyaya sa aming pag-aaral ngayong gabi. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng pagkatuto. Lord, kung mayroong mga maling paniniwala, tulungan mo kaming ito ay maitama sa liwanag ng iyong katotohanan. Nawa, O Diyos, ang mga kaalaman na ito ay hindi lamang maging kaalaman sa isip, kundi nagbabagong kaalaman sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming maging tagaganap at hindi lamang tagapakinig ng iyong mga salita. And also, we remember to you ang aming mga kapatiran na nandoon ang mga problema, kabigatan, o ang karamdaman. Si Lord's birthday, Dave, pagkaloob mo po nawa ang physical comfort sa kanya pong labis na kalagayan sa sakit na nararamdaman. Mahabag ka po sa kanya. Kaya din po, Panginoon, we pray for the Cubol family, si Brother Danny, si Sister Cecil. Alam mo po ang mga problema na kanilang daladala, maging ang karamdaman ng kanilang mga anak, si Stephanie at si Jansel Ruth. Lord, have mercy. Have mercy. No, ang mga karamdaman na ito ay huwag lumala. Patuloy na magkaroon ng buti silang kalusugan. Muli, O Diyos, siling namin ang iyong paggabay, pagtuturo. At ikaw patuloy na malawalhati sa aming pag-aaral, maging sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, I would like to invite you to open your Bible sa Galatians chapter 3, and we will be reading again ang passage na ating binibigyang pansin. And ang pinakatitulo ho ng ating pag-aaral is The Foolishness of Adding Works to Salvation. Or in other words, ang kahangalan ng pagsusubok magdagdag ng gawa o maglahok ng gawa ng tao para ang taong makasalanan ay magtamo ng kaligtasan. And it is foolishness. Ito ay kamangmangan. Ito ay hindi tama. Ito ay mali. Ito ay isang bagay na delikado na magdadala ng kaluluwa sa impyerno. Kaya marapat ho na talagang bigyan natin ito ng pansin sapagkat kagaya ho nung napag-aralan natin some weeks ago when it comes to perverting the gospel, maraming mga so-called Christian groups, denominations sa panahon natin ngayon, even called born again, even nasa ilalim ng umbrella ng evangelicalism, and I would even say na may mga pagkakataon even some Baptist churches ay nagdedelikado in perverting the gospel. At kagaya nung sinabi ho natin ay marami ay nagiging ritualistic, do this, do that, and then you are saved. Gawin mo tong ritual na ito. In Roman Catholicism, pray this prayer 10 times, pray this prayer 20 times, at maabsorb na ang kasalanan mo. And again, kung hindi mag-iingat, maraming mga Baptist churches ang mahuhulog, pray this sinner's prayer after me, and then maliligtas ka.
Again, hindi nila pinapangaral yon, pero merong dumudulas sa ganong kalagayan. Kaya kailangan ho tayong maging maingat. At dito ho particularly sa Book of Galatians, ang binibigyang atensyon ni Pablo ay ang kadelikaduhan ng pagdadagdag ng gawa para maligtas. Again, ang context ho nito ay masusumpungan natin sa Acts chapter 15 verse 1 hanggang sumusunod. At ang sabi pa nga sa Acts chapter 15, merong mga mananampalataya, that is they profess to be believers of Christ. They do not deny Christ, pero ang sabi nila, well, kung hindi magpapatuli, hindi maliligtas. They profess to believe the gospel, hindi nila deny ang death and resurrection of our Lord Jesus Christ, pero ang sinasabi nila ay ito, kung hindi magpapatuli, kung hindi susundin ng kautusan, hindi maliligtas. So what does it mean? Dinadagdagan nila ng gawa para maligtas. And it is utter foolishness. Ito'y lubos na maling kaisipan. At atin hong tinignan ng mga nakaraan two times sa atin hong nakaraang dalawang pagkakataon sa ating time in the Word, ang mga rason o dalawa sa naunang rason kung bakit ito foolish. Number one, if you remember sa ating hong pag-aaral, the example of Abraham shows the foolishness of adding works to salvation. Yung ehemplo ni Abraham. So, tingnan muna natin at basahin ho natin mula sa Galatians chapter 3, simula na sa verse 6 hanggang verse number 14. Ito po ang sabi, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident. For the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. At ito ho yung dalawang verse na ating pagbibigyan ng focus ngayong gabi, verse 13 and 14. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, we might receive the promise of the Spirit through faith. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. As I've said earlier, ang unang punto na atin hong binigyang pansin ay ang ehemplo ni Abraham kung paano siya naligtas ay nagpapakita ng kamangmangan ng pagdadagdag ng gawa para maligtas ang isang tao. Simply put, the question is asked, paano naligtas si Abraham? Paano siya tinuring o ibinilang na matuwid sa harapan ng Panginoon? Paano naging katanggap-tanggap si Abraham sa Diyos? Well, the answer is not unclear. Hindi ito malabo. Ang sagot ay malinaw. Verse number 6. Even as Abraham what? Believed God, and it was counted to him for righteousness. Now, let me just clarify. Hindi ito basta naniniwala lang si Abraham na may Diyos. Hindi ito basta nag-agree lang si Abraham sa Panginoon. Yes, may Diyos, naniniwala akong may Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, that's the language. Oh, naniniwala ako may Diyos. I believe in God. Ligtas na ba agad? Well, not necessarily so. Sabi nga ng Bible, even the devils believe in God and even tremble.
So, hindi yun yung believe na sinasabi dito. Actually, niliwanag sa verse number 8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. And yung gospel na yun, yung good news na yun, yung pinangako na yun ng Diyos kay Abraham, and the ultimate fulfillment of that promise is in the person and the work of our Lord Jesus Christ. Ang katuparan ng pangako na yun ng Diyos ultimately ay na kay Kristo at yung ganyang ginawang pagliligtas, and Abraham believed God. Abraham believed that specific yung specificong bagay na yon na sinabi sa kanya ng Panginoon, and it was counted for him for righteousness. Binilang nakatuwiran sa kanya. So, simply put, paano naligtas si Abraham? Si Abraham ay naligtas by faith. By faith. So, isa ho sa mga punto na atin hong diniinan nung nakaraan ay yung katotohanan sa verse number 8. Well, actually, sa verse number 7, Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Alamin natin, maging sigurado tayo na sila daw na of faith, that is, yung kanilang paraan ng kaligtasan is by faith alone, sila nga ang mga anak ni Abraham. Sila nga ang mga tunay na tao ng Diyos. And ginagamit ito ni Pablo in contrast doon sa mga nagdadagdag ng gawa o inaaring ganap, nagsusumikap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan para sila maligtas. So meron lang dalawang group ng tao. It's either you're saved by faith alone, ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus, o ikaw ay gumagawa o may ginagawa ka para ka maligtas. Yun lamang ang dalawang group. At ang sabi ni Pablo sa verse number 7, sila na nasa pananampalataya, sila nga ang mga anak ni Abraham. Sila nga ang katulad ni Abraham na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So muli, inulit ito sa verse 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. So, hindi yung circumcised, hindi yung nagkikip ng law to be saved. Those who are of faith, they are the blessed. Sila yung nagtamo ng blessing. Na ang sabi nga ho again sa verse 8, in thee shall all nations be blessed. And ano yung blessing na yon? Well, that is justification through faith. Ang sabi sa verse 8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith. Yun yung blessing na yun na sinabi ng Diyos kay Abraham. At yun din yung blessing na natamo ni Abraham. At yun din yung blessing na meron ang mga lahat na kagaya ni Abraham na sumampalataya sa mabuting balita. Walang iba kung hindi si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Yun din ang blessing sa atin. Justification. Tayo ay dinedeklara o inaaring matuwid ng Panginoon. Therefore, tayo ay ligtas. So, again, the question ay ito, are you like Abraham? Ikaw ba ay kagaya ni Abraham na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo? O sa pamamagitan ng pananampalataya? If not, ikaw ay nasa delikadong lugar. Kung hindi ka kagaya ni Abraham, kung ikaw ay patuloy na nagsusumikap o nakatingin sa iyong sarili, sa iyong kabaitan, sa iyong pagsisimba, sa iyong pananalangin gabi-gabi, sa iyong pagsunod sa mga kautusan, nakatingin ka sa iyong sarili na basta wala ka namang ginagawang masama at feeling mo sa iyong sarili, ikaw ay mabait naman at dahil naman ikaw ay mabait naman, ay katanggap-tanggap ka sa Panginoon, nasa delikadong kalagayan ka, kaibigan. Sapagkat ang tao ng Diyos, ang katanggap-tanggap sa Diyos ay yung kagaya ni Abraham na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So the example of Abraham, ang halimbawa ni Abraham
ay nagpapakita ng tunay na kamangmangan ng pagdadagdag ng gawa para maligtas ang isang tao. And then last time, pinag-aralan natin yung pangalawang punto. The demand of the law exposes the foolishness of adding works to salvation. Ang hinihingi ng kautusan, ang nire-require ng kautusan ay nagpapakita ng tunay na kamangmangan ng pagdadagdag ng gawa upang maligtas. Well, simulan natin ulit. Tingnan natin sa verse 10. Ang sabi ni Pablo sa verse 10, "For as many as are of the works of the law are under the curse." Actually, dun pa lang sa verse 10, sa first part ng verse 10, knockout na. Round 1, knockout. Tapos na. Well, actually, dun pa lang sa round 1, kay example ni Abraham, tapos na ang laban. Pero kung merong makulit, gusto pang umabot sa round 2, pagdating sa verse 10, another knockout blow. Ang sabi ni Pablo, "For as many as are of the works of the law are under the curse." So, makikita natin din sa lengguwahe ni Pablo, meron lang talagang dalawa. Those are yung mga of faith, and then those who are of the works of the law. Yung mga nananampalataya lamang kay Kristo para maligtas, or yung mga nagdaragdag ng gawa o umaasa sa kanilang mga gawa o performances upang maligtas. Pero anong sabi ni Pablo dito? "For as many as are of the works of the law are under the curse." At diniinan natin last Friday itong sinabi ni Pablo, "For as many." Walang labis, walang kulang. Hindi tinatanong kung anong relihiyon mo, hindi tinatanong kung gaano ka na katagal nag-church, hindi tinatanong kung ikaw ba ay mabuting mamamayan o masamang mamamayan, hindi tinatanong kung ano bang edad mo, ikaw ba ay 10 years old, ikaw ba ay 30 years old, ikaw ba ay 90 years old, hindi tinatanong kung anong educational background mo, kung ikaw ay nasasakop sa bagay na ito. You are of the works of the law. Nakatingin ka sa sarili mo, sa iyong ginagawa, sa iyong pagsunod sa kautusan, sa iyong kabutihan para maligtas. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, you are under the curse. Nasa ilalim ka ng sumpa. At yung sumpa dito, ang ibig sabihin, they are under the sentence of condemnation. Nandun yung hatol na sila'y nararapat na makatikim hindi lamang ng physical na kamatayan, kundi ng ikalawang kamatayan, eternal na kamatayan, eternal na pagdanas ng puot ng Diyos, eternal na impyerno. In another way of saying it, sa verse 10, sila na nakatingin sa kanilang sariling gawa o sa kanilang sarili para maligtas ay patungo sa impyerno. That's as plain as I can say it. For as many as are of the works of the law are under the curse. Well, maaaring merong magsabi, bakit? Bakit naman gano'n? Nagsusumikap na nga magpakabait. Nagsusumikap na nga sumunod. Bakit mapupunta sa impyerno? Kasi ang demand ng kautusan ay mataas. Ang sabi niya, "For it is written, curses everyone that continueth not in all things." Two words, continue, ibig sabihin consistent. All things, all perfectly, consistently obeying the law of God. That is, walang kasalanan. Walang paglabag. The demand of the law, ang hinihingi ng kautusan para ka pumasa. Again, kalimutan na natin yung baka iniisip ng iba, parang kagaya ng grading system dati sa eskwelahan. Pag 74, pasang-awa. Pag 80, okay yan. Pag 90, magandang kalagayan. Pag 100, well, ang galing mo. Hindi ho ganun. Sa pamantayan ng Panginoon, sa kautusan ng Panginoon, it's either perfect or fail. Yun lang. Kung hindi ka perpekto na nasunod lahat, you're failed. At kung ikaw ay failed, you're under the curse. Sapagkat ang sabi,
curse, sumpain ang lahat ng hindi nagpapatuloy sa lahat ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Kaya minsan may mga tao ako nakakausap, ang sinasabi ay, hindi naman ako pumapatay. Well, hindi ba nila alam na sa utos ng Diyos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, huwag kang magsisinungaling? You're under the curse. Ikaw ay patungo sa kapahamakan. That is the demand of the law. And then also, diin natin sa verse 11, ang sabi ni Pablo, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident. Actually, mas magandang translation nun, nasa unahan nyo, it is evident. It is evident that no man is justified by the law in the sight of God. Maliwanag, it is clear, sapat ang ebidensya, hindi ito malabo, hindi ito para pagtalunan pa, hindi ito subject for discussion, hindi ito ma-overturn, hindi ito mababago. It is clear, it is evident, maliwanag ng isang tao ay hindi aariing ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Maaring sa harapan ng tao, mukha siyang okay. Maaaring sa pamantayan ng tao, mukha siyang katanggap-tanggap. At meron na akong mga nakausap na sa tingin ko naman, well, pag sinabi mo sa tingin mo naman, well, kaninong standard yun? And so sa'yo, sa tingin ko naman, mabait na ako. Sa tingin ko naman, sapat na yung ginagawa ko. Sa tingin ko naman, sapat na yung pagsunod ko. Well, again, sa tingin mo yun. At standard mo yun. Pero sa standard ng Diyos, it is clear, evident. No man shall be justified in the sight of God by the works of the law. Walang aaring ganap. Walang maniligtas. Walang magiging katanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng gawa ng pagsunod sa kautusan. So let me make this plea. Kaibigan, kung nanonood ka ngayon, bata ka man o matanda, maaaring 7 years old ka, nanonood ngayon, alam mo na ikaw ay nagkakasala, alam mo na ikaw ay nagsisinungaling, alam mo na ikaw ay nakakapag-isip ng hindi tama, alam mong ikaw ay lumalabag sa utos ng iyong mga magulang, nalabag mo, alam mo na nalabag mo ang kautusan ng Panginoon, nasa ilalim ka ng sumpa. Nasa ilalim ka ng sumpa at hindi ka makakatakas sa sumpa na yon sa dahil ikaw ay bata. Kaya ako sinasabi sa iyo dahil mahal kita. Dahil mahal ka ng Panginoon. Hindi ka aariing ganap dahil mabait ka. Dahil sa pagsunod mo. Dahil nagsisimba ka naman. Ang tanging paraan, ang sabi ni Pablo sa verse 11, for the just shall live by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala tayong time para balikan lahat ng ating pinag-usapan last time. Pero let's go to point number 3, which is verse 13 and 14 sa ating binasa sa Galatians chapter 3. Ano ho ang verse? Anong point 3? The work of Christ reveals the foolishness of adding works to salvation. Ang gawa ni Kristo, I might even add the adjective, the saving work of Christ. Ang ginawang pagliligtas ni Jesus ay nagpapakita, naghahayag ng kamangmangan ng pagdadagdag ng gawa upang maligtas. Kung babalik tayo doon sa sinabi ko kanina, Brother Paul, kung hindi ako mailigtas ng pagpapakabait ko, Brother Paul, kung yung pag-church ko, yung pagsusumikap ko ay hindi ako gagawing katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, paano? Kasi salamat sa Diyos, hindi tayo iniwan ng walang sagot. Hindi tayo iniwan ng walang pag-asa. Actually, ang Diyos ang nagbigay ng sagot. Ang Diyos ang nagbigay ng paraan. Ang Panginoon ang nagsugo ng tagapagligtas. I hope you can hear it. Simple. Hindi mo kayang
iligtas ang sarili mo. Ang Diyos ay nagpadala ng tagapagligtas. So, huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Kanya na sinugong tagapagligtas. Na kay Jesus lamang ang pag-asa ng isang makasalanan. At yung ginawa ni Jesus na pagliligtas ay naghahayag na talagang walang katotohanan, isang kamangmangan na bagay na kailangan mong dagdagan ng iyong gawa o nakabase sa iyong gawa ang iyong kaligtasan. Hindi ito nakabase sa iyong gawa, nakabase ito sa Kanyang, ni Jesus, Kanyang ginawa. Verse number 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Pakinggan niyo ho ang sinabi ni Pablo. Pakinggan natin ang sinabi ni Pablo. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Pinakita ni Pablo yung problema. Anong problema? Yung demand ng kautusan. Masyadong mataas. Hindi natin kaya. Perfect ang demand ng kautusan. We are not perfect, for all have sinned and come short of the glory of God. So, hindi natin kaya. Saan tayo itinuturo ng salita ng Diyos? At sino yung pinunto ni Pablo? Listen, ang pinunto ni Pablo ay ito. A person and his work. The person. Who is the person? Christ. And what is his work? Redeemed us. Si Kristo at yung Kanyang ginawa. Yun ang diniinan ni Pablo. Ito ang pag-asa ng isang makasalanan. Si Jesus at yung Kanyang ginawa. Ito ho yung ating bibigyang pansin. Hindi niya tayo tinuro sa ating mga sarili. Hindi niya tayo tinuro sa isang relihiyon. Hindi niya tayo tinuro sa kautusan. Tinuro niya tayo kay Jesus. At actually, alam niyo ho, ang katotohanan, ang kautusan ay itinuturo tayo kay Jesus. Sa Galatians chapter 3, dito tayo sa chapter 3, verse number 24. Galatians chapter 3, verse 24, ang sabi, Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Sa Tagalog, ang pagkakasalin ho, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Listen, ang kautusan ay hindi hagdan para ihatid tayo sa langit na bayan. Ang kautusan ay tagapagturo na dinadala tayo kay Kristo para tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. At paano ito? Ang sabi, by faith. At yun ang consistent na pahayag ng salita ng Diyos. Ito ang laging sinasabi sa Bagong Tipan. Basahin ang Bagong Tipan, ang ipinagsusumigawan ay ang katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas at ang sasampalataya sa kay Kristo at sa Kanyang ginawang pagliligtas ay magtatamo ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. So, not mere knowledge. Gusto ko lang hong maging malinaw ho sa atin. Not mere acknowledgement of Christ. Ay hindi lang basta kausap ko ang isang kapatid natin nung Sunday pagkatapos ng gawain. Sabi ko sa kanya, ang mahirap sa konteksto ng ating kultura ay babad tayo sa lengguwahe na manampalataya ka sa Diyos. Babad tayo sa lengguwaheng manampalataya ka kay Jesus. At sabi ko nga ho, mga ilang beses na sa ating time in the Word, tanungin mo yung lasinggero sa kanto, sumasampalataya ka ba kay Kristo? Sasabihin pa sa iyo, Amen. Again, mga kapatid, ang punto ho, at gusto kong masigurado ho natin dito ay hindi lang ito basta may knowledge tayo about the gospel. Na alam lang natin na siya ang tagapagligtas. Alam lang natin na siya yung namatay, nilibing at muling nabuhay. Ang kinakailangan ay mayroon tayong tunay na pananampalataya. Mag-ingat din tayo doon sa malabong
Alam niyo yun, basta may relasyon ka kay Kristo. Sabi nga, at madalas ito sinasabi, it's not a religion, but a relation. At kailangan linawin, how do we have a relationship with Christ? May nakausap ako minsan, basta tanggapin mo si Jesus. Nung tinanong ka, ibig sabihin ba tanggapin mo kay Jesus? Malabo din sa kanya. Anong ibig sabihin nito? At maraming mga tao ang alam mga lengguwaheng ito, babad sa lengguwaheng ito, ginagamit ang mga lengguwaheng ito, may relasyon sa Diyos, nainiwala sa Diyos, tinanggap si Jesus. Naalala ko, many years ago, may kausap ako noon, sinusubukan ko siyang sharean ng Ebanghelyo. At ang bandang huli, tinanong ko sa kanya, at tinanggap niyo na ho ba si Kristo? Sabi niya, oo, matagal na. Kailan niyo tinanggap si Jesus? Ay, nung bata pa ako. At pagkatapos ng maraming tanungan, ang tinuturing niya pala ay nung siya ay kinumpilan, nag-receive ng communion for the first time. Yun yung sinasabi niya, tinanggap niya si Jesus. Pero ang tinutukoy niya pa is a sacramental way sa Roman Catholic Church. So again, alam natin na yun ay mali pagdating sa sukatan sa salita ng Panginoon. Well, what should we believe? Ano ba yung dapat? Dapat maging malinaw. Ano yung ating dapat sampalatayanan? Sino? At si Kristo, He redeemed us. Yun ang kailangan nating sampalatayanan. The person and the work of our Lord Jesus Christ. Paano niya tayo tinubos? Well, niliwanag din ni Pablo. Christ has redeemed us from the curse of the law. How? Being made a curse for us. Siya ginawang sumpa para sa atin. Well, ang ibig sabihin noon ay siya ang tumanggap nung sumpa. Again, ang demand ng kautusan, curse is everyone who continueth not in all the things that are written in the law. Sumpain ang sinuman, hatulan, bagsakan ng puot ng Diyos, walang hanggang impyerno ang sinuman na lumabag sa kautusan ng Panginoon. That is, hindi nagpatuloy sa lahat ng kautusan perpekto. Doon yung sumpa. Pero nung ginawa ni Jesus, siya yung tumanggap ng sumpa in our place. Ang tawag ho dito is substitutionary atonement. Alam niyo sa basketball, palit. Imbis na tayo ang tumanggap ng sumpa, imbis ang mga mananampalataya tumanggap ng sumpa, si Jesus ang tumanggap ng sumpa para sa atin. And that is our salvation. Yun ang basihan ng ating kaligtasan. Hindi dahil nag-church tayo last Sunday, hindi dahil naging mabait tayo buong linggo, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon. No. Kaya dapat pa rin tayo sa sumpa dahil hindi natin natupad ang lahat. Hindi tayo perpekto sa pagsunod sa kautusan. Ang tanging paraan para hindi tayo tumanggap nung parusa na yun ng Panginoon ay si Kristo. Christ hath redeemed us from the curse of the law. How? Being made a curse for us. At paano nangyari yun? Kailan nangyari yun? For it is written. And again, sa mga nag-aaral ho ng Bible, tuwing binabanggit sa Bagong Tipan, ang for it is written, it is a quotation from the Old Testament. And Apostle Paul quoted from Deuteronomy chapter 21 verse 23. At ang sabi niya, curse is everyone that hangeth on a tree. At malinaw ho kay Peter na ang binabanggit ho dito sa 1 Peter chapter 2. Buksan lang natin sa 1 Peter chapter 2 verse number 24. 1 Peter chapter 2 verse number 24, ang pinapatungkulan ho dito ay walang iba kung hindi yung kamatayan ni Jesus sa krus. Ang sabi niya, who, pertaining to our Lord Jesus Christ, who His own self bear our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. And again, kung familiar tayo doon sa Isaiah 53, Peter, hindi man niya direktang kinot, he is speaking coming from that prophecy sa ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi sa Isaiah 53 verse 5 and 6?
sapagkat siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupay naligaw, tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, ngunit iniatang nilagay sa kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. He bore our sins. Siya, imbis na tayo ang tumanggap ng parusa, siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Imbis na sa atin bumagsak, karapat-dapat sa ating bumagsak ang sumpa na yun ng Panginoon, walang hanggang impyerno. Dahil tayo ay hindi perpektong sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pero si Jesus ang tumanggap para sa atin. Sa technical na tawag ho yan sa theology, it is called the vicarious sacrifice. Another word, substitutionary sacrifice. Atonement. Si Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Going back to Galatians chapter 3 verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Again, yung curse of the law ay ano? Kung hindi ka perpekto, babagsak sa iyo ang hatol ng Panginoon. Pero si Jesus ang tumubos sa atin, ang nagligtas sa atin mula sa kalagayan na yon. How? Substitutionary atonement. Being nailed a curse for us, it is written, "Cursed is everyone that hangeth on the tree." Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Na yung upang ang blessing na yon, ang pagpapala na yon kay Abraham ay dumako sa mga hentil. Now, ano naman itong sinasabi? Let us be reminded. Ano ba itong blessing kay Abraham na ito? Going back to verse 8. I hope you have your Bibles with you. Galatians 3 verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying that in thee shall all nations be blessed. So yung blessing na yon is justification by faith. Yung blessing na yon is justification. Yung blessing na yon ay salvation. At ang sabi ho dito sa verse number 14, that the blessing of Abraham, that is justification by faith, might come unto the Gentiles. Paano? Through Jesus Christ. Remember, at yung kanyang ginawa, redeemed us from the curse of the law. Ang sabi sa bandang dulo, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Upang matanggap natin ang pangako ng banal na Espiritu. Dahil ang Diyos mismo, this is pointing to the fulfillment of the new covenant na ipinangako ng Panginoon sa kapamamagitan ni Ezekiel. If you have your Bibles, turn to Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa book of Ezekiel. Ezekiel chapter 36. What is the new covenant na pinangako ng Panginoon? Ezekiel 36 verse 26, ang sabi, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them." So it is the promise of God's Spirit. Ang Espiritu ng Panginoon ay ibibigay sa atin, and ang fulfillment niya, going back again sa Galatians chapter 3, ang sabi ni Pablo sa verse 14, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit. In short, sangayon kay Pablo, ito yung fulfillment ng New Covenant. Si Kristo. Na kay Kristo. Yung pangako ng Diyos na yon sa Ezekiel 36 verse 26 hanggang sumusunod, ay ang katuparan nito ay na kay Kristo Jesus. And again, paano? By the works of the law. Sabi,
ni Pablo through faith. Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, kay Kristo, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. So muli ho, anong punto natin? Ang ginawa ni Jesus na pagliligtas ay nagpapakita na lubos na kahangalan ang pagdadagdag ng gawa upang maligtas ang isang tao. Hindi uubra. Sinabi ko daw ho ng madalas dito sa ating church at uulitin ko lang ho, the moment na magdagdag ka ng gawa, sabihin na natin 50-50, 50% gawa ni Jesus, 50% na gawa mo. The moment na dagdagan mo ng gawa, yung gawa mo na yun kailangang hatulan. At ikaw mismo makakapagsabi, masusumpungan bang perpekto o hindi? Wag na 50%, 20%, 80% kay Kristo, 20% gawa mo, hahatulan. Perpekto ba o hindi? Wag nang 20%, 1%, 99% kay Kristo, 1% yung gawa mo, masusumpungan bang perpekto? No. Kung kahit 1% ng kaligtasan ibabase sa gawa natin, magkikita-kita tayong lahat sa impyerno sapagkat tayong lahat ay nagkasala and under a curse. Salamat sa Diyos, ibinigay niya si Jesus na siya ang tumubos sa atin mula sa sumpa ng kautusan. There's no other way around. It's either ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng iyong gawa o nagsusumikap maligtas sa pamamagitan ng iyong gawa, which is malinaw na hindi uubra, nasa ilalim ka ng sumpa, o ikaw ay magpapaligtas kay Jesus mula sa sumpa ng kautusan. At yun lamang ang kaparaanan ng kaligtasan. Malinaw ho ang sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi ito uubrang paghaluin. Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng 80-20. Hindi pwedeng 99-1. It's either lahat kay Kristo o lahat sa'yo. Kung nakatingin ka sa sarili mo, patungo ka sa kapahamakan. Kung ikaw ay tunay na sasampalataya kay Kristo, na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay, ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas ka. Let us end to a very, very clear verse. Galatians chapter 2. Hindi pwedeng paghaluin. Hindi pwedeng paghaluin. Galatians chapter 2, verse number 21. Listen po sa sinabi ni Apostol Pablo. I do not prostrate the grace of God. For if righteousness, at yung word na righteousness dito ay katwiran, at yung katwiran dito hindi basta mabait ka lang, yung katwiran dito ay matuwid ka, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Okay? That is, yun yung gamit ni Pablo ng word na righteousness dito. Yung katwiran na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos, papasok ka sa langit. So, madaling salita, ang sinasabi ni Pablo dito, kung ang pagpasok sa langit, kung ang kaligtasan ng tao, sabi niya, hindi ko winawalang bahala ang biyaya ng Diyos. Hindi ko winawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Kung ang katwiran or pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kautusan, come by the law, then Christ is dead in vain. Or in other words, Christ died in vain. Walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Walang kabuluhan. Kung ang 10 utos makapagliligtas, walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Kung magpapakabait ka lang, pupunta ka na sa langit, walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Kung aanib ka lang sa tamang relihiyon, ligtas ka na, walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Kung merong kang parte sa kaligtasan mo,
walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Mawawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng biyaya, hindi karapat-dapat pero binigay sa iyo ang mabuti. Ang kaligtasan ay biyaya. Hindi tayo karapat-dapat. So, paano hindi mawawalang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus? Kailangan mo itapon ang tiwala sa sarili, itapon ang pagtingin sa iyong mga mabuting gawa, itapon ang pagtitiwala sa pagsisimba mo o sa relihiyon mo o sa ibang bagay para ka maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Count it dung that you may win Christ. Hindi pwedeng hawakan mo si Jesus sa isang kamay at yung kabaitan mo o katwiran mo sa kabilang kamay. Kailangan mong bitawan yung tiwala sa sarili at magtiwala ka lamang kay Kristo. Walang ibang paraan para ka maligtas. At yung ginawa ni Jesus sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus ay nagsusumigaw, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kahangalan na subukan mo na magpakabait para maligtas. Kahangalan na subukan mong sundin ang mga kautusan para ka maligtas. Kahangalan. Yun ang isinisigaw ng krus ni Kristo. At sinisigaw din ng krus ni Kristo na mahal ka ng Panginoon at merong kaligtasan at ito ay sa pamamagitan niya. Let me ask, sumampalataya ka na ba kay Jesus? Tinanggap mo na ba si Kristo, yung kanyang ginawa sa krus, na kanyang pinasan ang sumpa, siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Nawa tayo po ay maging maingat. Yes, hindi natin sinasabi na tayo ay lumabag sa kautusan. Hindi natin sinasabi. Ang sinasabi natin ay ito, hindi tayo nililigtas ng pagsunod natin sa kautusan. Ang magliligtas lamang sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. I hope ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo. Siyasatin mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili. Saan ka ba nakaasa? Saan ka ba nakatiwala? Ano ang dahilan bakit ka tatanggapin ng Panginoon? Kung ikaw ay nakatingin sa sarili mo, delikado. Ang tanging kaligtasan ay na kay Kristo. Kung meron ho mga katanungan, ay in-encourage ko, pwede kayo mag-message sa akin, pwede nyo i-post sa atin sa pagkatapos ho ng ating live stream, and susubukan kong sagutin. I will send you a private message. At nawa ay maging malinaw ho ang mga bagay ho na ito. Ang kaligtasan natin ay kay Kristo lamang. At lahat ng papuri ay mauuwi sa Diyos lamang. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Purihin ka sa iyong biyaya, habag. Tunay, kami ay karapat dapat parusahan. Kami ay karapat dapat sa sumpa. Kami ay karapat dapat sa walang hanggang apoy ng impyerno. Ngunit si Jesus, ang iyong bugtong na anak, sa iyong biyaya at sa iyong pagmamahal, sa iyong mabuting kalooban, binigay mo si Jesus. Sinugo mo yung bugtong na anak. At siya
ay nasugatan para sa aming mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa aming mga kasalanan. Ang parusa na para sa amin, siya ang tumanggap. Ipinasan mo sa kanya ang kasalanan namin. At siya ang nagbayad. Salamat po, O Diyos. At salamat din sa katotohanan na siya'y nabuhay muli upang magbigay sa amin ng tunay at lubos na kaligtasan. Panginoon, nagmamakaawa po kami. Nawa ang lahat na makapakinig ng katotohanan ito. Sa biyaya mo, sa habag mo, ibuksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila sa Kristo. Lord, maging ang mga bata na nakikinig ngayon, buksan mo ang kanilang mga mata, makita nila si Kristo. Lord, maging ang mga taong matitigas na nagwawalang bahala, Lord, mahabag ka, maawa ka, buksan mo ang kanilang mga mata, makita nila si Kristo na tanging tagapagligtas. Ingatan mo kami, O Diyos. Gawin mo kaming matapang sa pagbabantay sa Ebanghelyo. Gawin mo kaming matapang sa paghahayag ng Ebanghelyo. Gawin mo kaming matapang sa pag-iingat sa Ebanghelyo. Atawa ang aming mga buhay ay maging isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo na aming sinasampalatayan. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami maging sa paraan na bagyo. Mahabag ka po sa aming mga kababayan. Lahat ng mapupuri ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Again, I would like to encourage you, if you have questions, kung merong malabo, kung merong mga talata kayong naiisip at any questions, lalo na regarding sa atin hong mga pinag-aralan, maging ng mga nakaraan, you can send it to me personally. You can post it dun ho sa atin hong comment section. And by God's grace, susubukan ho natin sagutin ang lahat po ng yan. I love you all and miss you all. Praying for you all, and Lord willing, sa Friday, magkasama sa tayo muli, and may God keep us safe sa bagyong ito na dumaraan. Ingat po. God bless. Magandang gabi.